kasi depende kasi hindi natin maiwasan na mayroon pa rin stain na spray na yun know, may mga bakat-bakat pa yun. So kailangan natin ng dalawa. So kung nabasa yung isa, mayroon kang dry. Tapos mayroon akong spray para sa mold. Kasi dito mayroong winter, mayroong summer. So kailangan natin minsan kasi may mga tumitikit-tikit sa dingding dyan na mga mold. So kailangan natin sprayhan ng ganito. Kung na-sprayan mo yan, nawawala yun. So ngayon, mayroon pa akong para sa salamin. Pang-spray sa salamin. Ito naman, ibang klase ito. Na-mix ko lang ito. Tapos, mayroon tayo sa mga wood. Yun, dalawang klase din ito. Mayroon din akong isa. Yun. Ito ang ginagamit ko. Yan ang panggamit ko. Ito ang aking mga sandata pag ako'y nagtatrabaho. So, mag-umpisa na tayo magtrabaho. At saka naka-ready na rin. Yan. Yung mapping. Naka-ready na din siya. So, naba na tayo. Umpisa na tayo ng ating trabaho. So, ang lilinisan ko pala ay up and down. Up and down. So, may 1, 2, 3, 4 na kwarto. Sa taas, mayroong 3 kwarto. Sa baba, mayroong isa pero mayroong mga kwarto-kwarto, mga rooms. So, kailangan natin linisan yan. Tapos, so, dyan na muna kayo ha. At tayo ay start na. Tsaka mga lalabi, nakalimutan ko pala yung aking vacuum na po. Kaya ito, kinuha ko ng vacuum. At naman ang ating pang-baril. Yan. Kaya, pang-vacuum na tayo. Tapos na pala ako maglinis, pero inuna ko yung bedsheet kasi syempre yung mga fiber niyan kumakalat pa yan pag inuna mo maglinis, so useless lang din. So kaya inuna ko yung pagpapalit ng bedsheet. So ang pagpapalit pala ng bedsheet dito sa amin ay hindi arawan kundi lingguhan, pero sa amin dito every 2 weeks, 1 week ang agwat bago ka magpapalit ulit. Yun. Ganun lang yun sa akin dito. So, kaya napadali ko. Ang pagkatrabaho ko, ang pagpapalit ko, sabay-sabay yun. Yun. So, ngayon, ang lilinisan ko na lang, kasi tapos na sila lahat tapos na silang maligo. So, ang lilinisan ko ay bathroom. So, ipapakita ko dito sa inyo ang lahat ng bathroom ngayon. Yun. maglinis ng buong bahay, maglinis ng bathroom. So ngayon, ang gagawin ko naman sa washing machine, maglalaba tayo. Ayun,
nandito naman tayo ngayon, maglalaba at sabay na rin kasi nakasalang na yung kanina. Pagkatapos ko, nakasalang na yun sa habang ako'y kukudkud ng banyo. So, sinalang ko na yun. Ayun, tapos pagkatapos nun, puntahan ko na lang at isasampay. Yun kadali. Kadali lang yun. Yun kadali magtrabaho. Dahil natuyo na, ay gagawin natin mamalansya na tayo. Ayun. Hi, hello mga lalabs. So, yun ang aking mga trabaho. Yun ang araw-araw kong ginagawa. So, ito ay talagang routine ko na everyday. Walang pagbabago. Ganon talaga yon. So, kung mayroon man akong oras na mahaba, magro-roaming around ako niyan. Kung mayroong kalat o wala, titingnan ko ang buong bahay. Ganon. So, sa mga baguhan dito, kailangan nyo talagang alamin kung paano nyo ma-organize na mapabilis ang inyong trabaho. Yun lang yun. Kailangan marunong ka mag-organize. Simula umpisa, yung step by step. Pero kung halimbawa, kagaya ko, ilang kwarto, 4 na kwarto, puno yun. Punong tao yun. So, kasi sila naman kasi sabay-sabay may mga trabaho sila. Kung mayroon man sa sa kwarto na mayroon man dito sa bahay na walang trabaho, pero okay lang yun. At least, lumalabas naman siya sa kwarto niya para linisan ko. Kasi may time naman talaga sila, may yan sila, napunta sila sa TV Lands. Kasi nakatapos ko na yan eh. Habang kasi tulog sila, huwag kang mag-ingay. Magtrabaho ka, pero walang ingay. Walang ingay. Huwag ka muna mag-vacuum. Pagising na sila lahat-lahat, saka ka mag-vacuum para ma-organize mo. Alamin mo kung paano mo-organize yung trabaho mo. Ganun kadali. Ako marunong mag-organize, mapadali ang iyong trabaho. So, ganun lang mga lalabs. Okay, hanggang dito lang muna. Sa susunod na video. Bye!